Ang daming ganap ngayong araw ang botohan sa plenaryo at ang palitan ng liderato sa Senado. Konektado kaya ang mga ito? At paano ito nakaapekto sa botohan sa mababang kapulungan? Pag-usapan natin yan kasama si Professor Antonio Contreras ng UPLB. Magandang gabi po, Professor Contreras, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Yes, Professor, ang dami hong nangyari ngayon. Hindi ko nga namin alam ni partner kung ano unahin natin. Pero sige, unahin muna natin yung naging botohan dyan sa Kamara. At nagulat ho ba kayo sa number na 255? Ano ho ba yung last year na number po? Actually, mas mataas ito last year. Last year yata 215 lang. Ang ngayon 255. Mas mataas, naging 80% ng lahat ng miyembro ng Kongreso ang nandito. At actually, nagulat ako because I was expecting less. Kasi nagdeklara na si Sara Duterte, nananakot ang PBB laban, di ba? May ganung klase ng at nagkuha sa Senado. So I was expecting wrong to be kasi syempre Professor, ganito, ayusin lang ho yun ng konti. Medyo nag-e-echo po kayo. Ayusin lang po yung signal. Yun nga eh. Ang daming kailangan i-unpack ngayong araw na ang dami natin kailangang i-process. I-process sa ating mga utak at damdamin. Itong mga nangyari ngayong araw, yung mga text messages siguro na natanggap, lalo na yung mga maalam sa political landscape ng bansa, puro grabe. Mga OMG, mga ganyang reaksyon. Partner, botohan sa plenaryo para sa impeachment. Of course, yung naging botohan sa liderato, tsaka nandiyan pa yung warrant of arrest laban kay Ronald Bato de la Rosa. At pinakita, naghabulan pa. Oo, nakita ma-action yung video, pang mga eksena sa alam mo, pelikula yung Senado. Professor, okay na po. yes. Okay na po Kaya bang much sound better. ko? Okay, mas okay na po. Okay. Yun nga, Professor, konti nga pa, ulit lang ng konti siguro. Okay, yung sinabi ko po kanina na nagulat po ako sa number kasi with all the pressure, ang PD Palaban po nagbanta. Tapos nagkaroon at si Sara Duterte, di ba siya ay nagdeklara before with the hope to intimidate, di ba? At nagkaroon pa ng kusa sa Senado. I was expecting it's going to be lower than 255, but it is 255. So I was surprised. Yun nga, sorry partner. Yun nga sa tanungan, di ba, nagkaroon pa partner yung sa Ray, nagkaroon sa Cebu, di ba? Na sinabihan din na kung sino yung boboto ng yes ay may consequences. So talagang overwhelmed. Nagulat kami ni partner ninyo kanina, 255 yung naging boto. Yeah, that's 255, 26 no, and 9 abstention. Of course, many absent. Mas marami pa yata yung absent kaysa sa doon sa bumoto ng no. Kasi sila 318. So kung susumahin. Anyway, ang sa akin naman kasi ganito kita naman natin na doon sa reasoning ng mga bumotong no when they were explaining, halos makikita mo doon na it's because of what their constituents wants. And that's mainly from Cebu and from Mindanao. So andun pa rin yung at maikli ang mga paliwanag, di ba? Yung mga nagsasabi na kaya my constituents say, no, I've been going to vote no. Well, you can't blame them because they're supposed to be representing their constituents. So, ang tanong ba ano ba yung kanilang opinion? At ngayon po na nakita natin yung pagbabago sa liderato dyan sa Senado at yun nga, may mga nagsasabi na naging Sara Duterte friendly ang Senado, ang bagong liderato ngayon, di ba? Dahil nagkabaliktaran. Sa tingin niyo po ba, kahit nasabihin natin na wow, majority 255 sa Congress, syempre ang labanan ay sa Senate trial, masasabi niyo bang DOA na o dead on arrival na itong impeachment ni VP Sara diyan sa Senado? Well, they better watch out itong mga senador kasi maaring akala nila nanalo sila. Pero baka yan din ang mitsa na mawalan sila ng credibility at legitimacy. Kasi kitang-kita mo naman yung timing ng pagko na parang dumalabas kay itanggi nila. Gusto nilang protektahan si Sara Duterte. Pero kasi meron akong unique na pananaw. I think we're playing here with four-dimensional chess. Para sa akin, ang ginawa nila ay nagkudeta para lamang ma-flash out si Bato. Kasi kailangan ng boto ni Bato para pang 13. Sa ngayon, nakalabas na siya, inhain ng arrest warrant. Right? So therefore, I think, and then, ang sama ng optics nung coup So I think it's leave a bad taste in the mouth for many people.
So this won't look good on the majority. And with Bato outside, with Bato, apprehended or whatever, sooner or later, balik sila sa 12. At baka naman yung ibang mga senador na bumaligtad, baka ginagawa nilang leverage yan para hindi na sila kasuhan. Alam niyo naman kung sinong tinutukoy ko na parang, sige, nasa amin yung beat, hawak namin ang beat. Huwag niyo kaming kasuhan at kami babaligtad. Isa lang doon na bumaligtad o dalawa o tatlo, patay na, di ba? So I think this is something that I'm just thinking out loud. Parang we might be reading something, pero ang totoo talaga iba yung nangyayari sa ngayon. Kasi kayo din mismo nagsabi, ako, parang ang pangit ng timing ng coup. Kahit naman sinong Pilipino mag-iisip. Pero yun yung Professor, Diba? tsaka, At lalo pa pagpigilan pa nila yung impeachment, lalo na talagang klaro yan. Tsaka yun yung Professor, yung sinasabi ko, yung laki ng boto na yun, hindi ba parang statement na rin yan na despite yung pananakot or yung pressure, and of course, nandyan pa nga yung nagkaroon ng coup d'etat sa Senado bago magkaroon ng botohan, pero overwhelming pa rin yung naging boto. Anong statement or ano yung optics na pinapakita niya siguro para sa ating mga kababayan na united ba ang Congress kumpara sa Senado? Survey says that people want a hearing. And therefore, they should have a hearing. At pag lumabas ang mga ebidensya sa hearings Senado, sa trial, sa tingin ko ay magbabago ang pananon, lalo pa ng maraming tao. So, now, the newly installed Senate President Alan Peter Cayetano is saying wala naman daw koneksyon ang impeachment sa coup. Ewan ko kung marimang maniniwala sa kanya doon. But, sooner or later, they're going to realize that what they thought was a good news for them, that they are in the majority, might just become as a burden that they have to bear. Kasi nga, mukhang ang tao, marami akong nakakausap, na parang bakit naman ganun? Parang hantaran na ito. 255 doon sa House sila, nagkukudeta. At para lamang mapigilan ang impeachment ni Sara Duterte. So, I don't know. Siguro hindi na lang nag-iisip yung taong hindi magtataka dun. Diba? And now that this is all happening, yung si Senate President, ang bagong Senate President Cayetano, technically, kaya ba niyang quote-unquote patayin etong kaso laban kay VP Sara, itong impeachment case, at sabihin na lang muna niyang, saka na natin yang pag-usapan, saka na natin yan pagbotohan. Isang tabi niya. Constitutional duty nila mag-convene. Now, so whether they're going to dismiss it without a trial, well, I don't know. Kasi ang basa ko dyan, there is no motion to dismiss. The motion is always to impeach. And it requires 16 votes. Now that they are in the majority, baka naman mag-motion sila to dismiss. But what would be the price they will have to pay for that? Narinig na ng tao, lumabas na yung singaw, sumingaw na yung baho. Hindi natin alam kung meron talagang tunay na baho sa loob ng kahon. Hindi binuksan yung kahon. Ang dami na, yung AMLC, yung lahat. Tapos hindi mo itutuloy ang hearing sa Senado. Kahit sinong tanga, sa tingin ko, ay magtataka. Diba? Maghahanap ng sagot. Magtatanong. And I don't know whether the re-electionist senators are willing to take the risk. And I don't know whether the senators would be willing to face the wrath of the people on this. Oo nga. Diba? Kasi this is going to be, baka mas malala pa to sa flood control issue itong issue na to. And Professor Contreras, yun nga, ang inaano ka bilang kunya isa yung mga nanonood sa television na nagko-follow dito sa mga kaganapan. Kung talagang malakas yung, kumbaga ako yung defense para kay VP Sara, kung talagang kaya ko depensahan ang aking kliyente, bakit kailangan pa may effort talaga no? Na nandun yung pananakot na huwag magboto ng yes. Then nagkaroon pa ng palitan ng liderato. Kung talaga naman kayang-kaya mo patunayan na hindi guilty ang ating Vice Presidente, bakit nag-effort pa kayo ng ganito? Alam mo, ang pinapakita nila ngayon sa taong bayan, kapag may kapangyarihan ka, kaya mong bilhin o kaya mong itago ang katiwalian.
Kaya mong itago ang mga maling ginawa mo. Yun ang parang ano to garapalan na. Ang sinasabi ng kabila ni Jaime Marcos ay binabayaran daw yung mga bumoto ng impeachment sa House. Pero sila naman, ano kaya ang binabayad sa kanila? Anong dahilan kung bakit ganun sila? May mga binibili din silang interes eh. Baka naman ang pinapangako naman sa kanila, hindi pera, kundi malalaya ka pag makulong ka. Opo. Or gagawin kitang vice president. Huwag na tayong gawing tanga ni Jaime. Huwag na tayo, Madam Imelda sa Jaime Marcos, hindi tanga lahat ng tao. Na pag sinabi mo yung iba binibili ng pera, meron din kapalit kayo kung bakit kayo bumuboto ng ganun. Ano yung kapalit naman? Lahat yan may kapalit. So, huwag tayo magmalinis na ang kabilang kampo lang ang binabayaran di umano, samantalang walang ipinangako sa mga Villar. Walang pinangako kay Legarda, walang pinangako kay Pia Cayetano na siyang 4 na bumaligtad. Yung 4 na yun na bumaligtad, sila ang nasa majority, but they now joined the minority. Kaya naging 13, kasi 9 dati. Okay. Solido yung siyam, lumipat si Villar na magkapatid, si Loren Legarda at saka si Pia Cayetano. Okay. Alright. Itong 4 na to ang dapat tanungin. Bakit kayo bumaligtad? Okay, maraming salamat po, Professor Contreras. Sana bukas mabigyan ng ang linaw yung ating mga katanungan ngayon. Again, maraming salamat po, Professor Contreras. Ingat po kayo. Maraming salamat din.